Naghahanap ka ba ng mga ideya na makakatulong para mas lumaki ang kita sa iyong sari-sari store? Ang video na ito ay para sa iyo. Narito ang listahan ng aming mga naisip na ideya para madagdagan pa ang kita ng iyong tindahan. Una, pwede kang magdagdag ng mga ibang produkto na hindi pa available o kulang sa iyong tindahan. Magdagdag ng mga produkto na kulang pa sa iyong tindahan, na maaaring hilingin o hanapin ng mga mamimili. Kung halimbawa may mga produkto na hindi available sa iyong tindahan, ilista mo ang mga ito para mabili mo ang mga ito sa susunod na mamili ka ng mga paninda. Pangalawa, pwede kang mag-alok ng promos. Pwede kang magkaroon ng mga promos tulad ng buy one, take one, o buy one, get the second item at 50% off na mga discounts para sa inyong mga suki. Pangatlo, pwede kang magbenta ng homemade snacks sa iyong tindahan. Pwede kang gumawa at magbenta ng mga homemade snacks tulad ng kakanin o merienda na makakapagbigay sa iyo ng dagdag na kita sa iyong sari-sari store. Pang-apat, pwede kang tumanggap ng pre-orders. Kung meron kang mga in-demand na items, pwede kang tumanggap ng mga pre-orders para sa mga customer na nais mag-reserve ng mga produktong ito. Pang-lima, pwede kang mag-alok ng delivery service. Para madagdagan ang iyong kita at makabenta ka sa mga customers na medyo malayo na sa location ng tindahan mo, pwede kang mag-alok ng serbisyong mag-deliver ng mga produktong bibilhin ng mga customer. Pwede kang mag-set ng free delivery based sa minimum total na mga pinamili, o di kaya ay fixed na bayad sa delivery, kung malapit lang ang pagde-deliverin sa location ng tindahan mo. Pang-anim, pwede kang magsimula ng loyalty card program. Para mahikayat ang mga customers na bumili ulit sa tindahan mo, pwede kang magsimula ng loyalty card program kung saan maaaring mag-accumulate ng points ang mga customer para sa bawat pagbili. Ang mga points ay pwedeng i-exchange sa isang item, o di kaya ay mabigyan sila ng discount kung makompleto na nila ang required na number of times na pagbili nila sa tindahan mo. Pang-pito, magkaroon ng online presence. Pwede kang gumamit ng social media para sa pag-promote ng inyong mga binibenta. Mas makakatulong din kung masipag kang sumagot sa mga magmi-message sa iyo na magtatanong tungkol sa mga binibenta sa inyong tindahan. Pang-walo, mag-alok ng GCash cash-in at cash-out services. Pwede kang magkaroon ng dagdag kita sa GCash services. Pwede kang mag-apply sa GCash Pera Outlet, or gamitin ang iyong personal na verified GCash account para dito. Mag-ready lang ng ballpen at papel na kakailanganin ng inyong mga customers sa GCash transactions. Pang-siyam, mag-alok ng bills payment services. Pwede rin madagdagan ang kita ng iyong tindahan kung mag-aalok ka ng bills payment services. Ang bills payment ay available sa GCash Pera Outlets at Maya Center, kaya pwede kang mag-apply as agent ng mga ito. Pang-sampu, tumanggap ng iba't ibang payment options. Mas dadami ang mga bibili sa inyong tindahan kung tatanggap ka ng ibang payment option aside sa cash. Kung meron kang mga online wallets ay pwede kang tumanggap ng bayad sa pamamagitan ng mga ito. Pwede rin bank payment kung meron kang access sa online banking. Pang-11 ay ang pag-alok ng printing services. Dahil sari-sari nga ang available sa isang sari-sari store, pwede ka rin mag-alok ng document printing, photocopy, scanning, at kahit na ID lamination services. Malakas ang kita dito lalo na kung malapit ka sa mga opisina o mga schools. Pinaka-importante sa lahat ay alamin ang pangangailangan ng iyong target market, at gumawa ng mga pagbabago na makakatulong sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Bukod sa mga nabanggit namin na mga ideya, may mga naiisip ka pa ba na pwedeng makatulong para mas lumago pa ang iyong tindahan? Salamat sa panonood sa video na ito. Sana ay may nakuha kayong ideya na pwede nyong gawin, para mas lumago pa ang inyong sari-sari store. Mag-subscribe na sa aming channel para sa mga panibagong tips, at mga ideya kung paano magkaroon ng extra income. Hanggang sa muli, ingat!